Hi mga kawinwin! First day of school nga ni Tatiana as a daycare, kaya naman todo prepared naman talaga ang Mother Earth nyo. Dito ko naisipang bumili sa La Huerta Palengke ng uniform at ng costume niya. At malapit din ito sa amin kaya no hassle naman talaga. Bukas na ang regular pasukan nila kaya ngayong araw agad na akong bumili ng mga gamit niya. Nakalista na din talaga lahat ng bibilhin ko para wala na akong makakalimutan tulad ng uniform at ng susuotin niya sa darating nilang buwan ng wika. Pumunta kami na DV Mall dahil dun ko naisipan bilhan ng sapatos si Tatiana at ng ibang gamit pa na kailangan ni Tatiana dahil medyo mura din ang mga bilihin doon. At syempre, para na din makalanghap man lang ng malamig na aircon dahil sobrang init talaga ngayon. At hindi naman din talagang halatang excited itong si Tatiana. Dumating na nga ang araw, pasukan na nila. Natutuwa nga ako kay Tatiana dahil hindi mahirap gisingin at excited pa nga siya. At excited nga din ako para sa kanya. Agad ko na nga pinasuot din itong uniform na nabili namin. Napakain at napaliguan ko na din si Tatiana. Bali mauuna ng oras sa pagpasok si Tatiana kaysa kay RR. Everyday routine na namin talaga ito. Naisipan ko talagang ipa-start si Tatiana dahil sasakto na din sa age niya na 3.8 years old na makapag-aral siya at the point din na mas marami pa siyang malalaman or matutunan. 2 oras lang din sila Tatiana sa school nila. Sakto lang din sa paghatid ko kay RR sa school at dediretso naman ako sa school nila Tatiana para sunduin naman siya pa uwi. Nakakatuwa din talaga bihisan pag may anak kang babae na ihatid mo sa school dahil lagi kang may aayusan na buhok. At naalala ko dati nung nag-aaral ako, lalot na nung high school ako, 3 AM pa lang ng madaling araw, gigisingin na ako ng lola ko dahil alam niyang napakatagal kong humarap sa salamin. Dahil mahilig ako magtali ng kung ano-ano sa buhok ko. At malala pa doon, habang nag-iipit ako ng buhok ko, may salamin din sa likuran ko para nakikita ko kung maayos ba. At di talaga ako napasok na school pag hindi ako nakaipit. Pagkatapos ko nga bihisan at ipitan si Tatiana, pinamodel ko muna siya bago kami umalis ng bahay. Ikot, ikot, ikot! Wow! First day of school nga niya, ayaw niya na ako magbitbit ng bag niya at ng hygiene kit niya. Kaya hinayaan ko na lang muna dahil nakikita ko naman na napakasaya at super excited nga ang bata. Iniwan ko nga muna si RR sa papa niya dahil pagbalik ko, siya naman ang aasikasuhin ko. Habang nasa tricycle nga kami, sinasabihan ko si Tatiana na huwag makulit at makinig sa teacher niya. At nakakatuwa dahil nagsasabi din siya na hindi daw siya mahihiya sa school at hindi daw siya matatakot. At nasa room na nga si Tatiana, buti kahit papaano nakapag-video ako sa kanya at natatawa nga ako sa itsura niya. At sa oras na yan, agad na din ako umalis para umuwi at si RR naman ang asikasuhin ko. Pagdating ko nga ng bahay, tinawag ko si RR at naghugas muna ako ng kamay at nagready na din ako ng kakainin niya. At maya pa'y sinubuan ko na din itong si RR. Marunong naman mag-isa kumain si RR kaso nga lang napakatagal. Dahil limit lang ang oras, kailangan talaga ako ang magpapakain sa kanya. Ang bilis din talaga ng panahon no, grade 2 na si RR, hindi na natin mamamalayan, baka sunod high school na or college na din sila. Sakto lang din ang agwat nilang dalawa ni Tatiana dahil kahit papaano nagkakasabay sila. Hindi ko na din talaga masyado iniisip yung pagod para sa anak. Okay lang mapagod basta magawa lang natin ang role natin bilang isang magulang sa kanila at magawa kung ano ang ikakabuti para sa kanila. At pag malaki na sila at may sarili na silang desisyon, bahala na sila. Pero andito pa din tayo bilang isang magulang sa gilid nila para kung sakaling madapa sila, saglit, maitayo natin agad sila. Paalis na kami ng bahay ni RR, saktong 12 ng tanghali ang pasukan niya. Samantalang sila Tatiana, 12:30 ang uwian nila. Nakakatuwa na din talaga si RR pag ganyan na pala kalaki anak mo. Unti-unti na din siyang nagiging matured kaya minsan kailangan din natin i-adjust bilang isang magulang ang ugali natin sa kanila or pakikitungo. Pagkatapos ko nga ihatid si RR sa school, agad na din ako dumiretso kay Tatiana para sunduin. Paglabas ni Tatiana sa school, grabe nga naman talaga ang tuwa ng batang maliit. Bungad pa nga niya, napakarami niyang kwento kung anong ginawa ni teacher nila. Grabing napaka-talkative nga naman itong batang ito at pinakita niya agad sa akin yung star niya. Hanggang dito na lang mga kawinwi. Sana nag-enjoy kayo sa susunod na vlog. Bye!